So meron tayong ginagawa rito mga katropa na smash. Ang problema ng motor ni boss ay laging nalulobat tapos palit ng battery. Hindi tumatagal yung battery ni boss. Kada magpapalit ng battery, nalulobat agad yung kanyang battery at nawawala na yung mga accessories niya. So yung motor ni boss mga katropa, naka LED yung kanyang headlight, naka mini driving light kaya matakaw sa battery. At palagi nauubos yun naman ng battery lalo na kapag long drive. Kung sakaling ganito yung problema ng inyong motor na meron kayong accessories, naka LED at naka mini driving light o kung ano-ano pa, at mabilis malubat ang inyong battery. Ang tanging solusyon dyan mga katropa ay full wave. Kaya ang gagawin namin dito, ipa-full wave namin tong motor ni boss para iwas lobat. Kahit na ilong drive pa niya yung motor niya, may iwasang malubat yung kanyang battery kahit na gamitin niya magdamag yung kanyang driving light at yung kanyang headlight. So kapag ipa-full wave natin yung smash mga katropa, kailangan alisin natin tong kanyang stator. Dahil yung stator, meron tayong i-modify dito para ma-convert natin sa full wave yung ating smash. So para may full wave natin tong motor ni boss mga katropa, dito sa stator meron tayong gagalawin. Kung mapapansin nyo rito sa stator, meron kayo makikita rito yung white na mayroong lining na red. Ito yung pinaka-charging ng ating stator. At dito naman sa kabila, meron kayo makikita ang yellow wire. Ito naman yung ating pinaka-supply ng headlight. Sa yellow wire mga katropa, kung mapapansin nyo, mayroon dalawang magnetic coil. Ito. Ang gagawin natin, aalisin natin yung dalawang magnetic coil sa pagkakahinang niya sa yellow wire. Tatanggalin natin yan gamit yung blade cutter. So heto na yung dalawang magnetic coil mga katropa na inalis natin dito sa pagkakahinang sa yellow wire. Pero dapat kapag inalis natin yung dalawang magnetic coil, siguraduhin natin na magkahinang or magkadikit pa rin silang dalawa. Huwag natin silang paghihiwalayan. Pagkatapos nating maalis yung dalawang magnetic coil dito sa yellow wire, ang gagawin natin, dito sa kabilang side meron kayo makikitang magnetic coil na nakalagay sa body ground. Ang gagawin natin, tatanggalin natin yung magnetic coil na nakalagay sa body ground. Pagkatapos nating maalis yung magnetic coil na nakalagay sa body ground, ang susunod na gagawin natin, yung magnetic coil na inalis natin sa body ground, dudugtungan natin ng wire to at ipapagapag natin dito sa yellow wire kung saan natin inalis yung dalawang magnetic coil. So heto na yung magnetic coil na inalis natin sa body ground. Dinugtungan natin ng wire tapos pinagapag natin dito sa yellow wire ng ating stator kung saan natin inalis yung dalawang magnetic coil. So yun lang yung gagawin natin mga katropa para may convert natin sa full wave yung ating smash. So pagkatapos nating ma-modify yung ating stator, dito sa dulo ng stator meron kayo makikitang socket na dalawa. So hanapin nyo lang yung socket na mayroong white red at mayroong yellow. Ang gagawin natin, aalisin natin yung socket na yan. Pagkatapos nating matanggal yung socket, dudugtungan natin ng wire to. Mag-extension tayo ng wire dito sa yellow wire tapos dito sa red white na wire. Kapag-apag natin, hahabaan natin yung wire nya para umabot doon sa taas. Kasi yung charger ng ating smash ay dyan siya nakalagay. Dyan sa taas na yan. Yan, yung stator dun sa baba. Kaya kailangan natin dugtungan yung wire na galing ng stator para umabot dun sa ating charger. So ito na yung yellow tsaka red white ng ating stator. Dinugtungan natin siya ng wire. Pinahabaan natin siya. At ito yung kanyang pinakadulo na wire. So dito kung mapapansin nyo, parehas na siya ng coding kasi hindi naman importante na tandaan natin kung ano yung yellow wire at kung ano yung red white wire dito sa wire ng ating stator. Ang importante rito, yung yellow wire at yung red white wire ay kailangan natin siyang dugtungan para umabot siya doon sa ating charger. Doon tayo magwa-wiring. Pagkatapos niyan mga katropa, tapos na yung ating pagmomodify sa stator ng ating smash. Ang gagawin natin, isasauli na lang natin to. At dito naman, syempre kapag nag full wave tayo, kailangan natin gumamit ng full wave charger. So ang gagamitin natin dito ay TTGR full wave charger. 5 wires charger ang gagamitin natin. Ito yung common na ginagamit ko mga katropa kasi walang masyadong problema or hindi pa ako nakaka-encounter ng problema kapag ito yung gamit ko. Dati kung magamit ako ng Lihua na brand, ang problema marami ng peke or replacement na Lihua ngayon. Kaya ang nangyayari, imbis na gumanda yung charging natin, lumulobo yung battery at pumuputok yung mga ilaw. Kaya mas recommended ko TTGR, subok ko na to. Ilang years ko na ginagamit. Never ko pang na-experience na malubuhan ng battery at maputukan ng mga headlight or anumang ilaw na nilalagay natin. Daniel, ilagay na natin itong stator ng motor ni boss. So nailagay na natin yung stator ni boss mga katropa. Tapos yung yellow at white red, ito yung nilagay natin ng wire. Pinagapag na natin dito sa taas
malapit dito sa socket ng ating charger. Ito yung pinagapang natin na yellow wire at white red wire ng ating stator. So unahin natin mga katropa itong pinagapang natin na yellow wire at white red wire ng stator. Dito sa ating 5 wires charger, kung mapapansin nyo, mayroong yellow wire at mayroong pink wire. Yung yellow wire at pink wire ng ating 5 wires charger, dito natin ilalagay sa pinagapang natin na galing ng stator. So wala itong baliktaran mga katropa. Ang importante, tigisa sila dito sa wire na pinagapang natin na galing doon sa stator. So ito na yung yellow wire at pink wire ng ating 5 wires charger na ilagay na natin sa yellow wire at white red wire na galing doon sa ating stator. Ang susunod natin mga katropa dito sa 5 wires charger, yung ating red wire. Ito yung pinaka charger at supply ng ating battery para hindi malobat yung ating battery. Siya yung magkakarga itong red wire. So ang gagawin natin, itong red wire ng ating 5 wires charger at dito sa dating socket ng ating charger, hanapin nyo lang din yung red wire. Dito natin siya ilalagay. Red wire to red wire lang yung gagawin natin. So ito na mga katropa, yung red wire ng ating 5 wires charger na ilagay na natin dito sa red wire ng ating motor. Ang susunod natin yung green wire ng ating 5 wires charger. Ito naman yung pinaka-ground ng ating charger. So ilalagay natin to sa ground ng ating motor. Dito sa dating socket ng ating charger, hanapin nyo lamang yung black na mayroong lining na white. Ito yung ground wire ng ating motor. So dyan natin siya ilalagay sa green wire ng ating 5 wires charger. So ito na mga katropa, yung green wire ng ating 5 wires charger. Nilagay na natin dito sa black white ng ating motor. Ang susunod natin, yung nag-iisang wire ng ating 5 wires charger, yung black wire. At napaka-importante ito, dapat may lagay natin kasi ito yung nagpo-control ng ating voltahe para may iwasan na pumutok yung bombilya at mag-overcharge or lumobo yung ating battery. So ilalagay natin to sa accessory wire ng ating motor. Dito sa susian, kung mapapansin nyo, mayroong red wire. Ito yung pinaka-supply ng ating battery. At ito namang orange wire, ito yung pinaka-accessory wire ng ating motor. Galing ito mismo sa susian. Kapag pinatay yung susi, walang supply ang orange wire. Pag binuksan ang susi, magkakaroon siya ng positive supply. So dyan natin ilalagay yung black wire ng ating 5 wires para kapag sinusin natin yung ating susian, masusupplyan ng positive supply yung ating black wire at makukontrol niya yung voltahe. May iwasan nating mag-overcharge yung battery, pumutok yung mga bombilya at lumobo yung ating battery. So ito na mga katropa, yung black wire ng ating 5 wires charger. Pinagapang natin dito sa kabilang side, tapos dito natin ilagay sa accessory wire or orange wire ng ating motor. Tapos dito naman mga katropa, sa dating socket ng ating charger, meron pa natirang dalawang wire, yellow wire at red white wire. So hindi na natin kailangan yan. Ang gagawin natin ay ikakat na natin yan, tapos siladuhan na natin ng electrical tape or i-organize na natin yung buong to para malinis tignan at iwas grounded. Pagkatapos yan mga katropa, syempre, lalagyan natin siya ng voltmeter dito sa kable na to. Ilalagyan natin yung voltmeter na to para ma-monitor ni boss kung nag-charge or hindi yung kanyang motor. Napaka-importante rin mga katropa na meron kayong voltmeter kasi maagapan nyo na kaagad kung nagkakarga or hindi yung inyong motor. So ito na mga katropa yung motor ni boss. Naglagay tayo ng voltmeter dyan para kapag sinusi niya, makikita niya agad yung laman ng kanyang voltahe. Malaking bagay din ito mga katropa kasi dito parang sa voltmeter, malalaman muna kung may problema yung charging o nag-overcharge yung charging. So kapag pinuspotto natin yung motor ni boss, kung mapapansin nyo, 14. Ibig sabihin, nagkakarga na yung motor ni boss. Kapag hindi pumalo ng 14, ang ibig sabihin yan, may problema yung charger at kailangan ipa-check kung ano yung naging damage o naging problema ng charger niya. Pero sa ngayon, 14.4. Napakaganda at napakakondisyon ng charger ni boss. Pero kapag lumagpas siya ng 15, 16, 17, overcharge na rin yung kanyang charger, kailangan din ipa-check kung ano yung problema. Kaya napaka-importante na mayroong voltmeter. Dito pa lang malalaman nyo na kung discharge or overcharge yung kanyang charger. Kapag sinwitch natin yung kanyang mini driving light, kung mapapansin nyo, stable pa rin siya sa 14. At kapag nirevolusyon natin ng konti ay kayang-kaya pa niya, 14.3. Kunting-kunting rev lang yan. So good na good yung kanyang charger at walang problema. Kahit na ilong drive mo na yan, hindi na malalobat yung motor ni boss dahil nasusuportahan niya na yung kinakain ng ating accessories. 14.4. So yun ang mga katropa ang dapat nyong gawin kung sakaling naka-encounter kayo ng ganitong klase problema sa inyong motor. Palagi nagpapalit ng battery, nalolobat,
naglagay ng driving light, naglagay ng headlight, nalolobat palagi. Yun lang yung mga dapat natin gawin para ma-solve natin yung problema at kahit ilong drive natin ay iwas lobat na yung ating battery. At syempre, mas makakatipid ka sa maintenance dahil hindi ka napalit ng battery. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayong natutunan na gamit nyo sa inyong panghanap buhay or sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless. At syempre, ingat palagi sa pag-wiring.